Hi guys, this is Aika again and welcome to our YouTube channel. This is a continuation ng ating part 1 ng ating video sa pag-aasikaso ng renewal ng Solo Parent ID. So ngayon, sa ating second video, pupunta na tayo sa barangay. Babalikan natin yung form na pinasa natin yung nakaraan. Na-encode na siya para makapag-asikaso na tayo ng Solo Parent Certification and makapag-affidavit na tayo para makapunta na tayo sa CSWD at ipasa na natin ang mga requirements. So, without further ado, bago tayo magsimula, don't forget to click the notification bell, subscribe, and comment down below kung meron kayong mga gustong katanungan, may inquiries about sa Solo Parent. So, maswerte tayo dahil na yung part 2 ng ating pag-aasikaso ng renewal ng Solo Parent ID is gumana na yung email. Ay, ang init kasi sa paglalakad, Diyos ko. So, pagkasundo ko kay Yuna sa school, nasikaso ko na rin yung aking Solo Parent ID. So, binalikan ko yung form na pinasa ko nung nakaraan. And, pagkakuha ko ng form, kailangan ko lang pumunta sa kabilang window sa barangay hall, doon sa secretary, para makahingi ako ng Solo Parent Certification. Take note, wala pong bayad yan. And after nating makuha ang Solo Parent Certification, punta na tayo sa anbang mga notary public. Yes, notary public para po wala rin bayad dahil libre kapag sa Solo Parent. Pwede rin kayo pumunta dun sa mga law office, sa mga munisipyo, city hall, or sa munisipyo dahil wala rin pong bayad din. Kasi kung pupunta po kayo sa mga private na mga law firm, baka siguro umaabot mga 250 ang bayad. So, sayang kayo pambili na rin yun ng mga prutas. Yun. So, pumunta lang ako doon, nagpa-notarize, and ang opisina kasi sa CSWD ay every Monday to Friday, except ang Wednesday. So, wala sa Wednesday. Dahil dyan, meron din silang cut-off, first 100 lang ang kanilang inaasikaso kada araw. And dahil alas 2 ng hapon ako kumuha ng Solo Parent Certification sa barangay at ng pa-affidavit pa ako, so, hindi na ako dumiretso sa CSWD dahil siguradong tapos na yung unang 100. So, hindi na tayo maaasikaso. So, balik na lang tayo sa susunod. Yung aking nga palang Solo Parent ID is mag-expired by March. Sinusubukan ko lang siyang asikasuhin ngayong February kasi by March mag-start na lang sa bago kong trabaho. So, baka hindi ko na siya maasikaso. Kaya, tinatry ko nang kapag-renew ngayon. So, ito lang ang naman ang ating second video o yung ating part 2 ng ating renewal. Kung papansin nyo, utay-utay. Kaya naman to ng isang araw na pag-aasikaso. Ang nangyari lang sa akin is magkaiba nga yung schedule nung sa Solo Parent sa barangay. And magkaiba rin yung schedule ng Solo Parent sa CSWD. Kaya inabot ako ng ilang araw. And hindi lang din naman ito yung ginagawa ko. May hahatid ako at sinusundo na estudyante. And hindi naman ako nagmamadali. Kaya putol-putol or utay-utay yung pag-aasikaso. So, yun lang, yung ating second video or part 2 ng ating renewal ng Solo Parent ID. Abangan nyo sa susunod dahil pupunta na tayo sa CSWD kung saan ipapasa na natin yung mga requirements. So, stay tuned guys. Please don't forget to subscribe to this YouTube channel. Click the notification bell, click the comments, and like, i-share na lang guys. And kung may iba pa kayong mga katanungan, iwan nyo lang dyan dahil makasusunod yan ang ating gagawan ng video. Bye-bye!